Dalawang patay at isa ang sugatan sa magkakahiwalay na disgrasya sa gitna ng isang endurance motorcycle challenge. Humandusay sa gitna ng kalsada sa Dagupan City ang rider na yan matapos mabangga ang kanyang motorsiklo ng isang motorsiklo na kalahok ng Boss Ironman Challenge. Damay rin sa disgrasya ang isa pang kalahok sa kompetisyon. Nasawiri ng isang rider sa San Juan, La Union matapos makabangga ang kasalubong na kalahok ng motorcycle challenge na nag-overtake. Sa San Agustin, Isabela naman, sugatan ng isang lalaki na nakabanggaan din ng isa pang kalahok. Dinala sa ospital ang biktima. May naiulat ding insidente ng umano'y pananakit ng mga kalahok ng motorcycle challenge sa harap ng isang pulis. Paiimbestigahan daw ito ng PNP. Sa motorcycle challenge na ginanap nitong weekend, kailangang makumpleto ng mga kalahok na rider ang 1,200 kilometers na ruta sa loob ng 24 oras. Ayon sa organizer ng event, nakikipag-ugnayan na sila sa PNP at sa mga lokal na pamahalaan. Maglalabas daw sila ng opisyal na pahayag bukas. Sabi ng pulisya, nangakong organizer at mga rider na sangkot sa aksidente na tutulong sa gastusin ng mga pamilya ng mga nasawi. Nahuli ang pangbibiktima gamit ang palit-pera modus sa isang tindahan sa palengke sa Imus, Cavite. Nagpanggap na bumili ng soft drinks ang dalawang babae. Nagbayad sila ng 1,000 piso na sinuklian ng tindera ng 877 pesos. Isinoli ng dalawang babae ang pinamili pero ang ibinilik nilang sukli sa tindera, 777 pesos na lang. Itinago umano ng dalawa ang 100 pesos. Nang ibalik ng tindera ang 1,000 pisong ibinayad, itinago ito ng dalawang babae, pinalitan ng itinagong 100 pesos at saka sinabing kulang ang ibinigay na pera sa kanila. Nagpasaklolo sa Bantay Bayan ang tindera. Naaresto sa isang sugalan ng dalawang babaeng tumangging magbigay ng pahayag. Sabi ng may-ari ng tindahan, itinanggi ng dalawa ang krimen. Pero nang ipinakita ang CCTV, lumuhod at nagmakaawa ang dalawa na huwag ikulong. Posibleng maharap sa reklamong swindling ang mga inarestong suspect. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kabataan na basahin ang lahat tungkol sa kasaysayan. Sinabi niya yan sa kanyang vlog na inilabas kahapon kasabay ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power. Binasa ng Pangulo sa vlog ang ilang liham at sinagot ang ilang issue. Dagdag ng Pangulo, dapat malaman ng kabataan ang parehong panig ng kasaysayan. Doon daw makikilatis kung ano ang tama at mali. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Muling nagkansela ng ilang aktibidad si Pope Francis ngayong Lunes dahil sa mild flu. Sabi ng Vatican, nakararamdam ng sintomas ang Santo Papa pero wala namang lagnat. Nauna nang nagkansela ng ilang aktibidad ang Santo Papa noong Sabado. Bago yan, di nakadalo si Pope Francis sa COP28 climate meeting sa Dubai noong Disyembre dahil sa influenza at lung inflammation. Patay ang isang lalaki matapos tambangan sa Arlegui Street sa Maynila. Naglalakad ang lalaki ng suguri ng isang lalaki at pagbabarilin. Kahit bumagsak na ang biktima, pinaputukan pa rin ito ng salarin bago tumakasakay ng motorsiklo. Dead on the spot ang lalaking nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Kabilang sa tinitignang motibo sa krimen ang away pamilya at negosyo ng biktima. Tinutugis pa rin ang salarin. Hindi lang daw mga mangingisda ang hinaharang ng China sa Baho de Masinloc. Maging ang automatic identification system umano ng Philippine Coast Guard na kanilang gamit sa ligtas na paglalayag, ginajam ng China. May report si Chino Gaston. Sa satellite image na kuha noong February 22, makikitang nakalatag pa rin ang mga floating barrier sa bukana ng Baho de Masinloc.
para pigilan ang pagpasok ng mga mangingisda at maging mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito, ginajam din daw ng China ang Automatic Identification System ng PCG at BFAR. Ang AIS ang nagbibigay ng lokasyon ng isang barko sa dagat gamit ang satellite technology. Kasama ito sa mga international regulations sa ligtas na paglalayag. The reason why they're doing this is for them to support their narrative that every time na nandun tayo, sinasabi nilang they were successful in driving us away. Dahil sa ulat ng malawakang pagsira umano ng China at Vietnam ng mga bahura sa buong South China Sea, inihain ni Senador Francis Tolentino ang resolusyong paimbestigahan ang mapanira at ilegal na pamamaraan ng pangingisda. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng impormasyong gumagamit ng cyanide ng China sa Baho de Masinloc ay galing mismo sa mga Pilipinong mangingisda roon. Kaya nga po kailangan magkaroon ng further assessment, no? Para makita natin ano ba talaga yung naging cause nung kasiraan na nakita doon sa lugar. Ito ba ay cyanide nga? Anong ibang destructive fishing method ang ginamit para magresulta ito doon sa pagkasira ng mga bahura doon sa lugar? Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na walang basihan at pawang imbento lamang ang mga paratang ng paggamit umano ng Chinese fishermen ng cyanide sa Baho de Masinloc. Wala pa ring pahayag ang embahada ng Vietnam sa ngayon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasaktan daw ang South Korean dancer at host na si Dasuri Choi sa mga komentong third party siya sa hiwalayang Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Pasabog naman ang pagrampa ni Heart Evangelista sa Milan Fashion Week. May report si Nelson Canlas. Muling nagpawaw ang global fashion icon na si Heart Evangelista sa Milan Fashion Week. Classy and sexy in her black bodysuit with fur coat nang rumampa siya sa harap ng ilang photographers. Umani yan ng libo-libong hearts and reactions sa Instagram. Hindi talaga totoo siya. Pero nakakatuwa and nakakakilig because, you know, they're considering me. Nilinaw ng Sparkle star na si Gabby Garcia ang usap-usapang sasali siya sa Miss Universe Philippines 2024. Michelle D texted me pa as nga there are rumors, there are also videos circulating. So patay ako, nagulat ako kasi hindi naman ganun kadali, sumali lang. So, I'm not the third party, okay? I will never try to be a third party in my life because I didn't grow up like that. May paglilinaw ang South Korean dancer and host na si Dasuri Choi sa hiwalayang Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Sa kanyang vlog, inamin niyang nasasaktan siya sa negative comments ng netizens. Ipinaliwanag din niya ang kumakalat na larawan noon nila ni Mavi kasama sina Cassie Legaspi at Michael Sager sa isang restaurant na tinawag ng ilan na double date daw. So we went there, not only four of us, but including Kuya Pao, Winwin, Ara, so lahat ng hosts. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.